Hello, hello, hello. Today mag-unbox tayo ng bago nating power station, Thunderbox 300 Lite. Ito yung matagal nyo na ang nire-request. Try kong isaksak yung ating grinder. Tignan natin kung ano mangyari. Sana hindi masira. Namatay na. Nasira na kaya natin? Technical parameters, 300 watts AC output power. Tapos life PO4 ang battery na halos kasing laki yung capacity niya ng mga entry level na power station ng EcoFlow at Bluetti. So yun na. May USB siya, mukhang, well, check natin. May kasama siyang USB cable na pwedeng ano kaya output nito? Check natin mamaya. And then charger, 14.6 volts, 5 amps, 14.6 volts, 573 watts. At yung DC connector niya ay yung ganito, 5525 ata to. Hindi siya katulad nung mas yung ganito. Wala siya nung line na ganun kasi yun yung nag-expand. Ito mas maluwang lang yung connection. At yun lang, charger, USB cables, at yung power station. Meron siyang pang-parallel na connection. So parang sa NSS. Nasa baba yung exhaust fan. Parang NSS din. Solar. DC in. Okay to. Yung DC in natin, may XT60. At merong 5525. Yan. Tapos DC output 4. May USB-C at tatlong type A na mukhang yung mababagal lang. Baka ito mabagal lang din. At dalawang AC output. Ayos. Magkano ba to? Parang ito na ngayon yung pinakasulit na mabibiling power station. Kasi sa price niya ngayon na ayan, 5,099. Ganito na yung makukuha mo. Life PO4 battery. Halos yung laki ng mga entry level na mahal na power station. Tapos 300 watts. Ang output sa display ay voltage. Tapos yung estimated na capacity. At yung kung ilang watts yung lumalabas. Check natin yung USB ports. Kailangan natin turn on. Yes, mabagal lang na USB to. Okay lang naman yan kasi meron tayong AC outlet. Saksak nyo lang yung charger nyo dyan para mabilis. Ayan, mabagal lang. Puro pula. Check natin USB-C. Most likely mabagal lang din yan. Mukha, yes. Naka-parallel lang yung mga to. 5 volts ang output. Pang charge ng mga small devices. Tapos, check natin kung ano output nito. Baka 5 volts din. Pag sinaksak sa USB. 5 volts din. Ano bang pwede isaksak din? Siguro kung meron kang 5 volts na modem. Meron siyang indicator dito sa display kung ano yung naka-activate. Check natin voltage ng DC output. 13.3. Mukhang nakakonect sa battery. Yung nagtatanong kung para saan ba yung mga 12 volts na DC output ng power station, para po yan sa mga 12 volts na devices. Like mga 12 volts na LED lights. Ayan. Pwede nyo isaksak dyan. 12 volts na DC fan, pwede rin dapat yan. Pero usually yung mga DC fan natin, ganito ang connectors. Siguro pwede nyo i-convert yung connector nya para maisaksak nyo dito. Or pwede nyong ikabit dito yan. Mag-ingat ka lang na wag mag-short tong dalawang to. Tapos pwede rin mga modems and routers, pwede isaksak dito. May output dito sa DC input natin. Check natin. Wala. May output ba sa? Meron. So, nakakonect sa battery yan. Pang parallel. Check natin AC output. Yan. So, aandar ng for a few seconds yung fan pagka turn on. 227 volts. Anong frequency? 60 Hz. Okay. Pindot. Ilang madali mapindot itong mga to. Mga buttons niya. Tignan natin kung pure sine wave. Ayan, pure sine wave naman siya. So, sa price niya, ito na ang pinakasulit. Test natin yung charging. Dito. 60 watts yun nakukuha natin.
lumilitaw na paunti-unti na wattage kahit wala nakasaksak. Ano kaya yun? Sa AC kaya yung idle na power usage yung inverter. So mag-compute tayo kung gaano katagal to mapupuno. So kung ang battery natin ay 12.8 volts na 24 amp hour, 307 watt hour yung battery natin. At kung nagcha-charge tayo ng around 60 watts, sabihin na natin ang pumapasok talaga sa battery natin para maging conservative tayo, nasa 50 watts. Power losses yung 10 watts. Ayan, 300. Divide lang natin yan ng 50 watts. 6 hours. So medyo matagal. Pero sa price niya ba naman na yun, magre-reklamo ka pa. At kung sabi dito 18 volts yung solar panel na pwede dito at max ay 200 watts, most likely ay dito mo dapat isaksak yan, dito, hindi dito. Kasi ay yung mga gantong connector around 100 watts lang yung safe. So kung more than 100 watts yung solar panel or yung charging na gagawin mo, dito mo ikakabit. Or much better, bigyan mo ng solar charge controller, dito mo ikakabit sa pang parallel mo. So kung 200 watts yung pinakamabilis na charge na pwede dito, compute natin 300 watt hours divided by 200 watts in 1.5 hours, mapupuno na siya. Comparable na yung speed niya sa mga mamahaling power station. Pero most likely maaabot mo lang yun kapag gagamit ka ng solar charge controller, tapos dito mo ikakabit. Teka, tignan natin. Magcha-charge ba siya kapag kinabit natin dito sa DC? Hopefully hindi siya masira. Kasi kung minsan nagkakamali tayo, nakakabit natin sa DC output yung charger natin imbes na sa DC input. Nag-charge siya. Ayan. 62 watts. Kasi directly connected lang din siguro sa battery to. Ang pinuputol niya ay yung output, pero yung input hindi niya pinuputol. Most likely ganun yung nangyayari. Makikita natin yan kapag binuksan natin. Since pwede natin siya i-charge din dito sa XT60, try natin yung charger natin. 14.6 volts na 15 amps, so around 200 watts to. Ito yung charger ng Thunderbox Apex Pro, yung bagong version. Yan, charge na. Ilang watts? 164. Kung 300 watt hours yung battery natin, 160, sabihin natin 160, in around 2 hours puno na to. So mabilis na kapag mabilis yung charger mo. Bumagal ng konti, naging 140. So adjust natin. O nasa 2 hours. So 2 hours and 30 minutes siguro kapag etong charger ang gamit mo. Ewan ko lang kung saan nakakabili ng charger na ganito, kasi kasama to nung Apex Pro natin. Bibili ka siguro ng ibang charger, tapos kakabitan mo na lang ng XT60. Now, i-check na natin yung loob para makita natin kung anong itsura nito sa loob. Check muna natin kung 300 watts pala muna bago natin buksan. Gamitin natin yung ating favorite na rice cooker. Around 200 watts yan. Dito ang lumalabas 390. So medyo hindi ganun ka-accurate yung output na lumalabas dito. Ayan, dito 222 watts. Sa kanya 388, 80 watts, 390 watts. Possibly yung lumalabas dito ay kasama yung power losses mismo nung inverter. So ang kinukuha niya siguro ay yung mismong current na nanggagaling sa battery. Mas accurate siguro siya sa pag-compute kung gaano katagal siya bago ma-empty. Mako-confirm natin yan. Titignan natin mamaya yung efficiency ng inverter niya. Pero ayan, naka 200 watts tayo. Dagdagan natin ng load. Pasok tayo ng extension dito para marami tayo maisaksak. Rice cooker natin. Ayan, 200 watts. Tapos incandescent bulb natin na 100 watts. Ayan, 296 watts. Pwede mo na sabihin na 300 watts yun. Dagdagan pa natin ng konti para talagang 300 watts. Clip fan. Ayan, 299, 298.
Ayos. Isang way na malalaman nyo na malapit na ma-reach yung limit ng inverter, pag i-monitor nyo yung voltage, try natin i-monitor. Yan, 224 volts. Pag nilagyan natin ng ilaw, 216 volts na. So medyo mababa na siya. Dagdagan pa natin 215. Close pa rin naman sa 220 volts, pero napansin nyo na medyo nagsag na yung voltage niya. Yung mga mas mahal na inverter, makikita nyo na hindi basta-basta bumababa yung voltage kasi merong voltage regulation yung inverter. Ito ay hindi niya nire-regulate talaga yung voltage. I-monitor niya lang siguro yung current na dumadaan, at pag na-reach mo na yun, mag-shutdown siya. I-try natin siyang ipa-shutdown. Charger natin, tignan natin kung kaya niya to. Almost 200 watts, kaya niya. 220 watts. Medyo bumabagsak na yung voltage. Ayun o, 154. Pero hindi siya nag-shutdown. Kailangan mabigla bago siya mag-shutdown. Try natin biglain. Ang nangyayari sa kanya yung parang sa feature ng ibang power station, yung power lifting ng Bluetti at X-Boost ng EcoFlow. So ang nangyayari lang dun, bumababa yung voltage ng inverter para hindi ma-overload. 217 watts. Saksak natin yung pang-overload natin. Ayan, makikita nyo bumaba. Ayan. Hindi siya nag-overload, pero bumababa yung voltage. Try tayo magsaksak ng iba. Try kong isaksak yung ating grinder. Tignan natin kung ano mangyari. Sana hindi masira. Namatay na. Nasira na kaya natin? Mukhang nasira natin. Taas na kasi nung sinaksak ko. Ay, hindi. So, okay yung inverter niya. Hindi naman nasira. Test lang natin ulit para sure. Okay pa rin. So, nag-overload siya. Hindi namatay yung AC na icon dito. Naka-display pa rin. Pero nung tinurn on and off natin, gumana na siya. So, meron siyang overcurrent protection. At hindi naman ganun ka-sensitive. Na bigla na lang namamatay kapag sinaksa mo ng sobrang taas. Yung ibang na-test natin before, saksak lang tayo ng charger ng phone or charger ng laptop, namamatay na. Ito, ayos na ayos. Bumababa lang yung voltage, which is understandable naman kasi no-overload na yung inverter. So maganda, bumili kayo ng ganito para ma-monitor nyo yung wattage na lumalabas, yung kung ano na yung voltage ng AC output. Kapag nakita nyong less than 210 volts na yung voltage na lumalabas dito, meaning nasa limit, malapit ka na sa limit, wag mo na saksakan pa na mas marami. Tsaka makikita mo naman yung wattage kapag umabot ka na sa 300 watts talaga. Totoong 300 watts naman. At kung gusto mo magtagal yung inverter, syempre wag mong i-load ng 300 watts. Siguro mga nasa 150-200 watts lang para hindi mabugbog yung inverter. So now at alam na natin na ayos yung AC output natin, buksan na natin, tingnan natin sa loob kung ano ba itsura. Ito ang laman. Battery, 24 amp hour. Dalawa yung connector papunta sa mismong mainboard niya at yung inverter. Buti naka XT60, pwede natin tanggalin. Yun. At yung output dito, check na natin kung naka-parallel lang. Yes. So kapag nagkabit ka nagparallel ka dito ng battery, parang nagparallel ka ng battery dito sa mismong battery ng power station. Tapos walang fuse.
Yung inverter natin, mukhang maayos naman ang itsura. Mukhang papasa naman ng 300 watts. Yung signal para mag-turn on. Charging. So, nakaparallel lang yung dalawa. Yung XT60, tsaka yung 5521 na DC input. DC output. At ayan, dalawang MOSFET lang yung nasa DC output natin kasi ang binablock lang yan yung palabas. Kaya kanina pwede tayong mag-charge kasi hindi neto kinokontrol yung papasok. Kaya nung tinest natin, pwede siyang mag-charge. Pero dito sa DC input natin, makita nyo, may dalawang pair. So, kinokontrol niyan yung papasok, charging, and then binablock niya yung palabas. Kaya wala tayong makikita ang voltage output. Check natin yung mga capacitors. Isang magandang way para malaman natin kung ano yung max voltage na kaya niya. Mga 35 volts. 35 volts yung nakalagay. Kasi kung susundin mo yung nakalagay dito, 18 volts. Hindi pasok yung mga 100 watts na solar panel. Pero most likely, pwede. Yung mga 24 volts na solar panel dyan. Check lang natin yung MOSFET. So, ito yung MOSFET natin sa DC output, C010N. Most likely 30 volts yan. Sa DC input natin, 100 P03, 100 amps, 30 volts. So, kaya niya yung mga 100 watts na solar panel. At sabihin na natin around 28 volts yung maximum na dapat isaksak nyo. Hindi dahil nakalagay dito ay 18 volts. Ay 18 volts lang na solar panel pwede nyo isaksak dyan. At kung yung battery natin ay 24 amp hour, usually 50% nyan in amps yung recommended na pag-charge sa battery. So nasa 12 amps, compute natin 12, multiply natin ng battery voltage natin, 12.8 volts, nasa 153 watts. So sakto na talaga yung 200 watts. Kung isasagad natin 24 amps, 300 watts. Kaya ba ng kwento kanipis na wire yung 300 watts? 18 gauge yung gamit nila na mula sa charging natin papunta sa battery. Kung 18 gauge yan, mga around 16 amps lang ang safe. So dapat 16, 200 watts nga. Ang recommended talaga 200 watts na solar panel or charging na power para sa power station na to. Silipin natin yung battery. Yun na lang hindi natin nasisilip kung anong cells ba yung ginamit nila dito. Cylindrical. Naka-spot weld yung mga cells. May SY na brand. LiFePO offer to. 3.2 volts. At 6,000 mAh ang isa. 16 cells na 6 amp hour ang isa. Nakaparallel ay 4. Kung 4 ang nakaparallel, multiply natin ng 6. 24 amp hour nga talaga siya. Nasaan yung BMS? Sundan natin yung negative. Ayan ang BMS natin. Cute lang. Kung 25 amp hour lang naman, sakto naman yung size niya. Ayun. Ang kulang na lang ay i-capacity test natin para makita natin kung ilan talaga yung usable na capacity na makukuha natin dito. Ipapamigay natin tong power station na to. So tapusin nyo yung video na to para malaman nyo kung paano kayo magkaka-chance na mapanalunan to. Charge natin, then capacity test tayo. Charge natin. Automatic siya mag-turn on kapag sinarge. Isa sa kadalasang tinatanong sa atin ay kung pwede gamitin habang nag-charge. Let's see. Turn on natin. Lumilitaw lang yung voltage saka yung estimated na capacity pero hindi siya naka-turn on talaga. Hindi mo mati-turn on to. So, kailangan mong i-turn on muna. Ayan. DC, USB, AC. Check natin kung pwedeng gamitin habang nagcha-charge. Yes, pwede. USB. Yes. At last, yung DC. Yes. Balik tayo mamaya kapag puno na. Lagyan natin ng load para ma-record natin kung ilang watt hours yung makukuha natin dito. Yan, fully charged na. 100% na yung battery. Sasaksak na natin itong 50 watts natin na LED. At
titignan natin kung gaano siya katagal bago mamatay. Kung 300 watt hours to, mga around 6 hours siguro kasi 50 watts to. So, babalik tayo kapag empty na tong power station. Ayun, namatay na. 0% na yung battery natin. Mainit-init pa siya. Tingnan natin kung ilang watt hours ang nakuha natin. Naku po. Anong nangyari? Hindi na save. Ulitin ulit natin. Nagloko yung power meter natin. Pero malalaman natin kung gaano natin kabilis ma-charge gamit yung mabilis nating charger. So, tinatry nating i-charge. Empty kasi siya. Nag-charge siya. Pero kapag ang gagamitin nating charger ay yung mas malaki nating charger, tumitigil siya mag-charge. Ayun o, magbiblink yung red. Baka chine-check na ito kung may nag-overcurrent na. Baka may limit din yung charging natin. Malalaman natin na yung ito ang nagli-limit pag nag-try tayo mag-charge dito. Yan, hindi tumitigil. Pero kapag nilagay natin dito, kahit to titigil to eh. Ayun o. Tapos pag tatanggalin natin tong, tignan natin kung ilang watts. Maabot ng 185 watts. Ito try natin 146 watts. Tumutuloy. Pagsasabay natin yung isa. Yun. So may gagawin tayo. Tignan natin kung may overcurrent protection nga ba talaga. Lalagyan natin ng charge dito. Kasi 147 watts na to. So kailangan na lang natin magdagdag ng around 50 watts dito. Positive flat side. Ay nako. Power supply yan. So tataasan natin yung 18 watts hindi nagdag natin. Ayun. May limit nga. Nakita nyo? So, around 147 watts. Tapos, nagdagdag tayo. Ang nakita ko, 47. Sabihin na natin 140 watts to. Tapos, nakita ko may 47 watts tayo lumabas. So, mga around 180. 27, 30 watts, 36. 43. Ayan. So, tinaasan natin ng konti pa. At, nagsha-shutdown siya. So, meron siyang overcurrent protection yung pag-charge natin. So, hindi recommended na magkabit ka ng more than 200 watts na solar panel dito. Kasi, babagal nga siya. Titigil siya mag-charge. So, ayun. At least alam na natin na mayroong overcurrent protection tong charging natin. So, hindi ko rin recommended na gamitin yung ganito kabilis na charger. Ito, 14.6 volts, 15 amps. 219 watts na yun. Sobra-sobra na. Ito, mas mabagal, 14.6 volts, 10 amps. Ito, gumagana siya. Ayan, full na ulit. Second round na tayo ng pag-test. Sana hindi na magloko yung watt meter natin. Check ko lang kung tumataas para sure na gumagana. Yan, gumagana. Ito time-lapse ko rin. In case lang magloko, meron tayong recording. Natapos na ulit. Check natin kung na-save na. 0% na ulit. Hay, hindi ko alam kung bakit nabubura. So, check na lang natin yung recording natin dito. Tingnan natin kung ilang minuto siya nagtagal. So, ito yung time-lapse natin at based dito sa video, tumagal siya ng 289 minutes or 4.81 hours.
And yung ilaw na sinaksak natin sa wattmeter ay 51 watts yung nakita natin. So kung kukumputin natin yun, ay ang nakuha natin na total watt hours 4.816 hours yung tinagal, multiply nyo sa 51 watts equals 245 watt hours or 80% ng total na 307 watt hours ng battery. Pwede na, since mas mataas pa yung nakuha natin na capacity compared dun sa entry level na power stations ng EcoFlow at Bluetti na mas mahal pa compared dito. Dun sa dulo ng timelapse natin, makikita rin natin na parang nag-glitch kasi yung power meter natin kaya hindi nasa-save yung data natin dito. I think dahil bumabagsak yung voltage nung inverter at hindi niya nire-regulate kaya nag-error siguro yung wattmeter natin kaya yun, hindi natin makita yung record dito sa wattmeter natin. Ngayon at alam na natin kung ilang watt hours yung usable na capacity niya, pwede nyo na i-compute kung gaano katagal siya magtatagal pag sinaksakan nyo ng appliances. For example, etong 200 watts natin na rice cooker, kaya na ito magluto ng rice in less than 30 minutes. At kung gagamitin mo siya dito, abutin siya ng more than 1 hour. So, pwedeng dalawang lutuan na ang kaya niya. Sa laptop naman, usually nasa 45 watts, ganun. Divide lang natin. 245 divided by 45 watts. So, 5 hours na i-charge niya yung laptop. Sa electric fan, 25 to 50 watts. Depende sa model ng electric fan nyo. Sabihin na natin naka-low speed lang. Tapos 25 watts. 245. Divide natin ng 25 watts. Abutin siya ng 9.8 hours. Matagal na rin. Sa clip fan usually 7 to 10 watts. So, 245 divided by 7, 35 hours siya magtatagal. So, matagal-tagal na. Kailangan nyo lang alamin kung ilan yung total wattage ng isasaksak nyo tapos i-divide nyo sa 245. Pwede ba to sa aircon? Hindi po pwede sa aircon to. Mahina po, 300 watts lang siya. Hindi niya kayang paganahin yung aircon nyo. So, ayan po yung ating power station. Gagawan natin ng video yung pag-parallel at yung test ng solar charging natin. Medyo mahaba na yung video natin. Ang tinest lang natin yung mismong power station and so far, okay naman siya. Nag-work naman na maayos yung inverter. 220 volts, 60 Hz. Tapos, okay din na meron tayo XT60 dito. Yun nga, ititest natin sa susunod na video. May pang parallel. Parang yung lahat ng hinahanap natin sa murang power station ay nilagay na nila dito. Tapos yung price niya pala ngayon, sabi ng iba 6,000 na pero sa akin 5,000 pa rin 5,099. Hintayin nyo na lang. Usually, monthly naman nagse-sale yung Lazada at Shopee. So, check nyo na lang lagi. Most likely, makukuha nyo to ng 5,000. So, sa specs niya ngayon, mas i-recommend ko na siya versus dun sa Flashfish before na P66. Yung kasi yung nire-recommend ko before na murang power station dahil maganda yung inverter. Okay din yung mismong build. Pero ngayon, mukhang eto na yung i-recommend natin kasi maganda yung battery. Mas maganda yung battery nito kaysa sa Flashfish. Life P04 na mas matagal na yung lifespan ng battery. Sa capacity ng battery, 307 watt hours yung total na capacity ng battery pero 245 watt hours lang yung na measure natin na nagamit natin which is around 80%. Okay na yun. Ang gusto ko lang mabago dito ay yung kulay. Kasi napaka bright yellow niya. Parang laruan. Mas maganda siguro kung naging black or gray. Pero personal preference lang siguro yun. Aside sa color, ay okay na ako sa power station na to. Wala naman tayo nakita masyadong negative. Siguro isa pa sa cons niya, wala siyang fast na USB charging para sana mas efficient kung magcha-charge ka ng cellphone versus magsasaksak ka ng charger dito. Sa gitna ng video, sinabi ko ay pwede nyong mapanalunan to. So, ipapamigay po natin to. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment kayo below kung bakit kailangan nyo ng power station or bakit kayo karapat-dapat na manalo na itong power station. And then, i-share nyo yung video natin sa inyong Facebook account. After a week or two siguro, mamimili tayo randomly sa mga nag-comment sa atin. Yung mapipili natin ay i-announce natin sa next na video na itong Thunderbox 300 Lite. At yun, kukontakin nyo na lang ako kung kayo yung napili. So, ayun po, pag may katanungan pa kayo sa power station na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!